morning mga kalalabs! Welcome back to another vlog. Happy Thursday, September 12. Lapit ng Pasko, no? 11:20 AM. Lumabas ako, nag-walking lang para meron akong konting exercise. Para ano din, ma-clear din yung ating isip ba? Kasi marami tayong iniisip lately. So, kahapon hindi ako nag-vlog. Nag-ano lang ako kahapon. Nais ko lang yung mga halaman ko. So, tingnan nyo yung ginawa ko dito sa halaman ko. Kung natatandaan nyo, ito. So, ito yung lagayan ng paso ng ng snake plant ko, pero namatay yung snake plant. So, yung ito naman, pinutol ko yung mga dahon-dahon kasi sobrang dami na. So, dalawa lang yung natira dyan. And, ayan. Tapos yung nasa harapan ko ng mga halaman. Dyan ko muna sila nilagay. So, dito ako magbabasa ng books. Dito rin ako mag-edit ng vlog. So, masarap sa pakiramdam na may mga halaman ka sa harapan mo talaga, no? So, gumawa ulit ako ng kape ko. Kamusta na kayo, mga kalalabs? Anong mga bali-balita sa buhay nyo? So, kami naman, dito lang sa bahay. Tapos, walking, ganun. Yan lang din naman yung mga ginagawa namin dito sa bahay, bukod sa trabaho. So, labas, walking, usap na mga plano namin ni Papa Day, plano namin, ganyan. So, anyway, habang ako ay nag-iisip kung ano yung gagawin kong lunch namin ni Papa Dio at saka ulam. Ay, actually, nakaisip na ako ng ulam namin para sa dinner mamaya. Magmumunggo ako kasi meron ako nabiling ampalaya and then nilaga ko siya kasi gusto ko hindi siya mapait, 'di ba? Kasi si Idinil ang galing talaga nung yung ampalaya niya. Wala talagang lasa, hindi mapait. Pero ako talaga nagawa ko na lahat ng technique pero talagang mapait talaga siya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako makapagluto ng ampalaya na hindi mapait. Mapait talaga siya. So, ang gagawin ko dun is munggo. Lalagay ko yung bunga ng ampalaya. Tapos may dahon akong malunggay na nabili nung nakaraan din, 'di ba? Supposed to be magsasabaw ako yung tinola. Pero lalagay ko na lang siya sa munggo. Na-miss ko bigla ang munggo. So, kasi lately ang kinakain namin is more on like tulad kahapon, ang ginawa ko is nagluto ako ng mushroom soup kasi request ni Papa Dave, tapos ni Nicole, tapos yung grilled cheese. So, minsan pag nagre-request si Papa Dave, yun yung ginagawa ko. So, pag wala na akong maisip na, wala din siyang maisip, so gusto ko ng parang Filipino food, munggo. Kasi munggo din yung favorite ni Papa Dave. So, and gusto din ni Nicole, as long as meron siyang pork belly, mga ganun. So, yun yung lulutuin ko for dinner tonight. And then, gusto ko din magluto ng or gumawa ng pangalan nun, yung makapuno. Kasi, lagi ko siya nakikita. Tapos, marami siyang powdered milk. So, di ba bumili ako ng Bear Brand? So, sakto, meron akong Bear Brand na powder. So, parang iniisip ko na, gagawa ako ng makapuno. So, hindi ko alam today or bukas or basta ko ano yung maisip ko kung wala akong magawa. Maya-maya is gagawa tayo ng makapuno. Basta gusto ko yun. Yung maraming powder. Dami kong gustong kainin, parang naisip ko gusto ko mag-aroskal, ay champurado, tapos yung makapuno, parang ganun, sobrang matatamis, no? Pero, anyway, hindi naman tayo laging kumakain ng matamis, so okay lang. So, meron pala akong mga nabasang comments sa last vlog ko, so chika-chika tayo dito, sasagutin ko na lang yung mga nabasa ko mga comment nung nakaraang vlog. Kasi di ba merong nag-request na mag-share daw ako about sa Canada, so merong mga nag-comment na bakit daw maraming homeless sa Canada. So, maraming reason bakit marami. Kasi, bakit madami nagiging homeless sa Canada? So, there's a lot of reason. Some of them is, meron silang mental health problems, tapos wala silang pamilya na pupuntahan, or pinabayaan na sila ng pamilya nila, mga ganon. Tapos, nalulong sila sa masamang bisyo, yung drugs, mga ganyan. And then, may mga homeless din na homeless kasi hindi nila afford yung mga babayarin. But most of the time, they have a mental issue, mental problem. Kaya sila nagkakaroon ng homeless. Like, alam mo yun. So, alam ko meron kayo napapanood ng mga video about sa mga Pinoy din or mga Pinay na nagiging homeless dito sa Canada. I think meron ako napanood sa Facebook before. So, nagkaroon din siya ng I think hindi ka naman magiging homeless kung wala kang pinagdaan ng stress or depression or something like that, na wala nang tutulong sa'yo na pamilya mo. Kaya, na-end up ka na sa kalsada or naging homeless ka na. Actually, meron ditong area dito sa amin, dito sa mismong downtown, na talagang makikita mo na yung street na yun, parang ayaw maglakad doon kasi nga
hindi mo alam kung, alam mo yun, kung mamaya dahil meron silang addiction problem is, baka mamaya is, bigla ka na lang, saktan or something like that. Actually, nung mga nakaraan dito, maraming nangyari na nakakatakot nababother din kami ni Papa Dave lately. Iniisip-isip namin siya. Syempre, magiging safe ka nang basta ka lang yung parang lakasan mo lang yung pakiramdam mo sa mga tao nakapaligid sa'yo kasi hindi mo alam kung ano yung pwede nilang gawin sa'yo. So, especially si Nicole. So, sabi ko kay Nicole, much better na samahan na lang namin siya pumasok sa school at pipikapin ko na rin siya, parang ganyan. Ayaw nung bata. So, nag-aalala kami na baka mamaya, alam mo yon yung biglang may isang masamang tao, tapos, hinablot siya, tapos sinaksak siya, parang ganun. Kasi, nung mga nakarang araw, is meron nangyari around dito sa area namin. So, nung nakaraan, merong napatay, malapit lang dito sa bahay. Mismong doon sa, alam nyo ko, yung Catholic Church dito sa downtown. So, may nasaksak dyan, tapos pinutulan ng kamay. So, nahuli nila yung gumawa nun, but then, dahil nga dito sa Canada, I don't know what's going on sa kanilang, patakaran sa mga ganyan, pag sa krimen-krimen. Pag meron ka kasing mental health, parang nila yung parang, alam mo yun, yung parang, okay, we need to, yung parang, hindi ko alam kung alagaan pa or intindihin yung tao na yun kasi nakapatay siya dahil meron siyang mental problem. Hindi ko alam kung ano nangyayari, but, so that's what happened. Hindi ko alam kung anong ginawa nila doon, nahuli nila yung lalaki na yun na nakapatay, tapos may, pinutulan niya ng kamay yung ay naku, Diyos ko po, natatakot ako. Especially dito lang sa around sa area namin. Tapos nakaraan din, may barilan dito sa area namin. And then, nung nakaraan na naman, I think, yesterday or the other day, may isang lalaki, hinablot niya yung babae, ginrab niya, tapos tinutukan niya ng kutsilyo, and then, buti na lang merong mga taong dumadaan, and then, natulungan yung babae. And then, what happened is, yung mga pulis, nahuli yung lalaki na yon and pinakawalan. So, it's very, yung parang alarming, bothering, parang ganun. Kasi, syempre, hindi mo alam, di ba? Paano kung sa akin nangyari yon ano mangyayari, di ba? Kasi, before, nung unang dating ko dito, hindi naman ganun karami yung ganito. Parang nag-grow siya talaga. And na-experience ko din yung yung homeless, naglalakad kami sa park, tinapunan ako ng pagkain. Doon yung parang sabi ko kailangan maging yung parang mapagmasid, 'di ba? So ayun, yun yung reason kung bakit may mga dumadami ang homeless din dito. Tapos meron din yung din mga kalalabs, nag-comment na marami daw yung parang dinideport or yung parang pinapauwi sa bansa nila na mga mga pumunta dito or visitors visa. Kasi visitors visa sila, mga kalalabs. Means to say, hindi sila allowed na magtrabaho dito. Hindi sila allowed mag-stay pag nag-expire na yung visitors visa nila. But then, nung pandemic kasi, meron silang change na rules na pag visitors visa ka or tourist visa ka, you can work as a visitors visa. Pero ngayon kasi, iniba na nila dahil nga siguro lumulobo talaga yung mga pumupunta or dumadami yung mga pumupunta dito as a tourist visa or student visa or any kind of visa, I don't know. So, yun lang yung alam ko na reason why yung parang pinapauwi ng Canada or immigration or government ng Canada yung mga visitors visa kasi syempre visitors visa ka tapos syempre mag-iiba talaga yung patakaran. Every time nag-iiba yung patakaran ng Canada kahit sa mga student visa, mga ganyan, 'di ba? So, ayun. And of course, pag tourist visa ka, wala ka ng trabaho, mahirapan ka talaga dito, mga kalalabs. Kasi, expensive. Cost of living is expensive. Alam niyo naman yan, lahat ng, saan ka mang sulok nakatira ngayon, lahat ng bilihin, nagmamahalan. Tapos lahat ng, especially sa housing, sa rental, especially dito sa Vancouver, sobrang taas ng cost of living talaga dito. So, yun yung reason, I think, kaya pinapauwi yung mga ibang visitors or pumunta dito na hindi na sila pwedeng magtrabaho ulit kasi kinut off na nila na you can't come here and find job. So, ayun. And, medyo mahirap na rin maghanap ng trabaho lately. So, last time I tried, before it's easy. Like, kahit 2, 3, 4, or kung kaya ng katawan mo, easy. Pero ngayon, parang pag naghanap ka ng trabaho, parang talagang
pahirapan na. Parang yun yung na-experience ko kasi ako before talagang it's easy for me to find a job 15 years ago. But then now parang it's hard. It's hard. Pero kung mamimili kang trabaho, maybe it will be hard. Pero honestly, ako hindi ako mapili kahit cleaning job yan o grocery or saan man dyan, basta meron lang akong trabaho, kukunin ko. But then this time it feels like it's hard. So, ayun. And alam nyo ba, gusto ko lang din i-share sa inyo na ano din, pangalan nito, dahil nga doon sa mga nangyayari ngayon around our area, baka may mag-comment dyan. Hindi naman totoo yung sinasabi mo na dangerous na sa Canada, ganyan, na hindi na safe ang Canada. Kahit sa ang sulok ng mundo, magiging safe ka kung mag-iingat ka, or kahit sa sulok ng mundo ka nakatira, pwedeng kung araw na yun is mangyayari sa'yo. But then, you know, right now, kasi kahit na si Papa Dave, Canadian siya, diba? So, nanonotice niya, nababothered siya, nawo-worried siya. Especially kay Nicole. So, biruin mo, maglalakad ka lang dyan, di mo alam yung nasa likod mo, sasaksakin ka. Diba? So, it's medyo alarming siya dito. Especially dito sa area namin. So, kailangan talaga, and then naisip namin na baka yun yung isang dahilan na, tumira kami sa ibang bansa na hindi na dito. Pero, syempre, bahay pa rin namin dito, titirahan pa rin namin. Pero, yung plano namin is parang nag-change na, like monthly or yearly, nag-change na siya na, saan tayo titira? Saan mo gustong lumipat na? Gusto mo bang tumira na sa Pilipinas? Doon muna tayo, or sa ibang lugar sa Asia, anong gusto mo? Tinatanong ako ni Papa Dip. And then sabi ko sa kanya, hindi lang ako yung tatanungin mo, hindi lang naman tayo yung even though parents kami ni Nicole, we can decide kung ano yung mga kabuti kay Nicole, kung ano yung magiging gusto ni Nicole. Pero si Nicole kasi nag-grow up na siya, 15 years old na siya, and then one day meron na siyang sariling, sariling desisyon. So sabi ko, Papa Dip, kailangan din nating isipin to, paano yung school ni Nicole, ganyan, anong mangyayari, ganito, ganyan. So, baka yung isang reason na aalis kami dito sa Canada is yung ganong, yung parang delikado na, parang ganon, yung parang feeling mo hindi ka na safe habang naglalakad ka, parang ganon. Kasi inisip mo din si Nicole, diba? So, ayun lang naman, yun lang din naman yung gusto kong i-share sa inyo about sa Canada, homeless, mga ganyan, bilihin, ganyan mga bilihin talaga nagsisitaasan na. And then may nabasa din akong comment na sabi niya na nag-grocery ka sa IGA, ang mahal-mahal na ng mga grocery ngayon dito sa Canada. Alam niyo minsan nag-shop around ako, punta ako ng iba't ibang grocery store. Pinagko-compare ko 'yan. Hindi naman yung basta-basta na lang ako ng dampot. Iko-compare ko 'yan. Ay, bakit yung sibuyas sa ganitong lugar is 3.95 yung isang ganyan, tapos dun sa isa is 2.95. Depende sa grocery na pupuntahan nyo. I think yung local na grocery store is mas mura siya, yung independent, hindi yung may pangalan, like IGA, Urban Fare, or dati ang pinagbibilhan namin ng grocery namin is No Frills. So, No Frills is very, like, affordable grocery store before. But then now, parang tumataas-taas na rin yung kanilang mga presyo. So, talagang, kailangan mag-budget ka, kailangan isipin mo saan bang mas mura, saan ka makakatipid, parang ganun. So, yes, everywhere, kahit sa Pilipinas, napansin ko din, yung parang $100 mo, or let's say, 4,000 pesos mo. So, dito, bawal ka hindi ka naman yung, i-compare mo yung price sa Pinas, dito. Kumbaga, minsan, pagko-compare mo siya, pero hindi mo siya pwedeng pag-comparein kasi iba yung cost of living, iba yung income mo dito sa income mo sa Pinas. Pero honestly, sa Pinas, yung napansin ko sa Pinas kasi nagtagal kami doon. Medyo talagang na rin, bothering na rin yung price sa Pilipinas. Especially sa Pinas, yung income mo is hindi siya yung ganun kalaki as here. So again, hindi mo siya pwedeng pag-comparein kasi cost of living here, cost of living in the Philippines is very different. So may mga mahal sa Pilipinas na talagang hindi siya okay. Tulad ng electricity, 'di ba? Mahal ang electricity sa Pinas. Dito, pag summer hindi siya malaki, pag winter malaki siya, pero carry bills naman siya. So, pero sa Pinas, yung monthly na ganun yung presyo mo, wala kang aircon pero nababayad ka 3,000, 4,000 pesos for electricity in the Philippines. Sobrang expensive. Paano na yung diba? Paano na yung mga kababayan natin sa Pilipinas na talagang ang source of income is maliit lang talaga siya. So, parang ayun. Kaya
matuto tayo magtipid, tsaka mag-ipon. Para pag kung may emergency mga ganyan is meron tayong mahuhugot. So, ayun lang. Yun lang yung na-share ko sa inyo. O, diba may chika-chika si Mami Faye this morning. So, maganda ba yun? Sit down video. Anyway, kape muna tayo. And then, ask ko si Papa Dib kung anong gusto niyang kainin for breakfast. Di pa kami kumakain. It's already 11:35. Sanay talaga kami hindi kumain ng, parang breakfast ba? Kahit si Nicola, ayaw niya kumain mag-breakfast. Sabi ko, mag-breakfast ka para okay ka sa school. Sabi niya, no, ayoko, sabi niya. So, pag umuwi, yung kailangan may luto na ako kasi doon siya, alam mo yun, doon siya kakain talaga ng marami. So, yeah. Anyway, coffee time. Kain mga kalalab. So, ininit ko lang yung cream of mushroom tapos nag-toast lang ako ng bread para kay Papa Dave. So, ayan. Kainin natin yung mga leftover kasi sayang yan. So, ayan. And then ako naman, meron pa kaming leftover na beef dito. So, naisip kong kumain ng rice. So, kainin na natin yan. And then, naglaga din ako ng okra. Ayan, di pa siya ready. Kakalagay ko lang. So, wait natin to hanggang sa maluto. And then, kain na rin ako. Kain po. Kain, mga kalalabs. Rice for me. You finished it already. What's wrong with you, Beb? You're gonna get daisy. Pasaway ka, Beb. Where's my steak? You want some? You can have it. I just need to finish everything. Like, I don't want the leftover anymore in the ref. I need to finish it. How come Just I get the old soup and then you get the beautiful beef? No, this and is it's the so old much one. beef. This is the old one too. If we, Beb, I asked you what do you want. So, I always ask before I You didn't do tell me things. about the secret steak. What secret steak? It's This is a lot not of okra. No, I'm just gonna eat some. I don't eat kasi okra. Nilaga ko na lahat para sometimes I just want okra and I eat that kind of like a snack. So weird, right? Sometimes what You I eat do. more this one, Beb, if you want more. Sometimes what I do is I watch TV. It's a show called Okra Winfrey. Crazy ka. Ayan, kain po. Kain po tayo. Let's see, did I boil it properly? Masarap. So, mamaya lalabas ako. Gawa tayo ng gagawin ko yung makapuno. Kunti lang. Yung pang lang. Magandang business yung mga kalabs, yung makapuno. Kain. So, galing na ako sa grocery, mga kalalabs. Bumili na ako ng ingredients para sa ating makapuno na gagawin. So, yung mga ingredients ko, simple lang. Pwede itong pang business, no? So, meron tayong cornstarch. Isang cup lang to. And then, I have cup of water also. Condensed milk. Isang lata dapat na condensed milk. Kaso nga lang, parang sabi ko, baka bawasan ko siya dahil ayoko nang masyadong matamis. Pero it's up to you kung ano yung gusto nyo. And meron akong, dito, makapuno na 1.5 cup. So, 1 cup and a half. Tama ba ako? And then, may food processor ako dito. So, ang gagawin natin is ilalagay natin yung ating makapuno dito sa ating food processor. So, wait lang. I-set up ko lang kayo, no? Para maayos. Naglalaga ako ng ng munggo. So, gusto ko talaga ng makapuno for today's video. Kaya, kailangan gawin natin siya. So, first is, lalagay ko siya dito. Buti na lang, meron tayong access sa mga ganitong, ganap. Yung access sa grocery. Yung parang, yung ingredients ba, pwede mo siyang bilhin anytime sa grocery. So, ayan, gawin na natin. Kasi, ito yung gusto kong bilhin nung nasa Pinas ako, yung makapuno ba, na sobrang daming milk powder. Kaso nga lang, hindi ko siya nabili. So, ako na lang gagawa, diba? Kaya naman natin. And madali lang yung ingredients, kaya why not chocolate? So, ayan. So, na natin siya. Maingay to, kaya, ayan ko na. So, wag naman sanang, masyadong puree ba? Check natin siya. Okay pa. So,
I think that's okay. Tingnan natin yung kanyang ano. Kung okay na ba siya. Ayan, okay na siya. Hindi siya masyadong pino. Yung parang meron ka pa rin makakagat na makapuno dyan. So, ilalagay lang muna natin ito sa side. And then, gagawin natin yung ating cornstarch. So, yung cornstarch natin is, paghahaluin lang natin yung ano dito. Tubig at saka, yan. Ayan. I-follow nyo lang yung ginagawa ko. Malay nyo. Gusto nyo mag-business ng ano, makapuno na business. Then, ito yung ano, pwede nyo ibenta sa school. Pwede nyo ibenta sa, ano nyo, sa live selling, di ba? Tigas ah. So, haluin ko lang to. And then, after ko tong nahalo, lalagay na natin siya sa ano, side also. And then, lalagay natin yung condensed milk sa ating pan. Di ba? Ganun lang kadali. Ayan. Perfect. Okay. Ngayon, tatransfer ko kayo dito. Lalagay ko kayo dito. Ayan. And then, lagay natin yung ating condensed milk. So, kayo na ang bahala kung gaano katamis yung gusto nyo. Parang ako ganyan lang siguro. I think that's enough. Kasi baka masyadong matamis. Ayaw mo nang masyadong matamis. Kasi nakakaumay yun, di ba? So, yun siya. And then, lalagay natin yung ating makapuno. Haluin natin ito. Sayang yung nasa ano. Okay. Then, haluin lang natin to para mag-combine. Then, lagay natin yung ating cornstarch na nilagyan ng water. So, ang gagawin natin is, haluin natin ito ng tuloy-tuloy hanggang sa lumapot siya, na maging, ang texture niya is yung parang makapuno na i-roll mo, yung bibilugin mo. Yay! So, haluin ko lang to ng haluin hanggang sa lumapot ng lumapot. So, ito na yung itsura ng ating makapuno, mga kalalabs. Ayan siya. So, papalamigin ko lang to and then mamaya is i-assemble natin siya with the powdered milk. Bear Brand ang gagamitin ko. Hindi ko lang alam kung anong gamit talaga sa mga ganito, no? Pero gagamitin ko yung ano, yung powdered milk na meron ako. So, ayan. Excited na akong matikman to. Yes! Assemble time. Tingnan niyo itong ginawa ko na isa, oh. Oh, diba? Tapos may lagayan tayo dito na parang ibebenta talaga natin ang ating makapuno, be. So, ayan. So, yung sukat nito is ganyan lang. Ayan siya. Sinusukat ko siya ng ganyan. Pwede kayong gumamit ng, ano nyo, yung bilugin nyo sa kamay nyo. Pero yung ginawa ko kasi dumidikit pa siya. Ginaganyan ko siya. Tapos, lalagay ko siya dito sa powder. Ayan. Tapos, kukuha ulit ako. And then, lalagay ko ulit sa powder. And then, saka ko siya hahawakan. Lang. Ganyan. O, diba? Bongga. Kabog ang ating makapuno. Ayan. Malinis yung kamay ko, ha, mga kalalabs. Yes! O, sino gustong umorder? O, makapuno. Tapos, ang gagawin ko dito is lalagyan ko siya ng, sa ilalim, lalagyan ko siya ng powder. Para masarap na ito. Itodo na natin to. Ako naman ang kakain. Lalagay natin dyan. And dyan.
Indyan. Mommy face makapuno. Order na kayo. Dali-dali nito. Pwede mo siyang ibenta sa school, my G. Diba? Sa totoo lang, pag malapit yung bahay namin sa school, sabi ko kay Dinla, benta-benta ka ng turon doon, merienda. Kasi magaling din si Dinla magluto. Karinderya ba? Ay, ang sarap mag-business sa Pinas. Kung may puhunan, diba? Madali lang naman talaga. Easy siya. Kung doon na ako nakatira, for sure yung gagawin ko. Magbenta-benta sa school, para kumita ng pera, ganyan. Oh. Yes. So, dahil malulobat na yung battery ko, tatapusin ko na lang to and tikman natin maya-maya. Sana magustuhan ito ni Nicole. Hindi ko siya, minatamis ng bongga kasi ayoko talaga ng matamis. Kasi pag masyadong matamis, hindi naman siya maganda. Nalobat ako kanina. But anyway, ito yung ating makapuno, makapuno. Sobrang daming powder niya. Bear Brand pa more. So, tikman natin yung ating ginawang makapuno. Tayo lang. Kuha tayo ng isa. Kain po. Masarap siya mga kalalabs. Hindi siya masyadong matamis kasi, yun nga, hindi ko siya minatamisan ng bongga kasi ayoko talaga matamis na matamis. So, ayan. Successful yung ating makapuno today. Comment down below mga kalalabs. Ano ba yung ginagamit talaga nilang powder para sa makapuno? Kasi as what I say, ang gamit ko is yung Bear Brand. So, sa iba, ano kaya ang gamit nila? Comment nga kayo para alam ko. Kasi ito the best na eh. Hindi ko lang alam sa iba kung anong gamit nila. Yung pang pang ikaw lang kakain, parang gano'n. Pero pwede mo pa rin i-business to. Sobrang daling gawin. Perfect. Alam niyo, gusto ko pang kumain ng 5. Kaso nga lang, hindi pwede. Kailangan yung parang ba yun? Anong tag dito? Yung kailangan wag masyadong masiba. Perfect. Nakadalawa ako. So, hindi ko alam, parang gusto ko pa ng isa. Kasi masarap siya. Mamaya na lang. Kasi kakain pa tayo ng dinner, no? So, kailangan, tayo. Hinay-hinay. Especially pag may matamis na, pagkain. Pwede kang kumain ng 2 piraso, ganyan 3 piraso, pero wag sobra. Kasi pag sobra, hindi rin maganda. Nire-ref ba ang makapuno? Nire-ref nyo ba? Kasi plano kong i-ref. Pero lagay ko muna dito sa Ayan. Sana magustuhan din ni Nicole. Kasi masarap siya. Kita nyo yan, oh. Run. Oh, diba? Sarap yan. Okay. Tabi ko lang yan. And then, mag-prepare ako ng ingredients para sa aking munggo. Luto na ang aking munggo, mga kalalabs. Ayan siya. Kumukulo-kulo pa siya. So, ayan. Nandito na si Papa Dave. Hindi ko lang alam kay Nicole kung nasaan na yun. Anong oras na? Alas 4 na. So, ipiprepare ko na lang yung food ni Papa Dave. Kasi sabi niya, gutom na daw siya. Tawa ako kanina dun sa sa breakfast namin dalawa. Kasi, sabi ko, may mga leftover. So, anong gusto mo? Sinabi ko sa kanya, meron pa yung steak, tapos meron pa yung mushroom, and then I can, mushroom soup. Tapos, bigyan kita ng tinapay. Hindi niya pala narinig yung steak, ang narinig niya yung mushroom lang. So, nung ininit ko, tapos kumakain kami dito sa lamesa. Tawang-tawa ako. Bakit di mo ko binigyan? Loko-loko talaga si Papa Dave. So, sabi ko, kuha ka. Siya nga ang nakaubos ng yung steak kanina. So, marami naman talaga yun. Gusto ko na siyang maubos. Para yung hindi siya na-stock dito sa ref. Kasi,
Kailan ko ba niluto yun? Nung nakarang araw. Tapos second din yesterday. So third day niya today. So kailangan kainin na talaga siya. So buti na lang, kumain kami ng sabay kanina. Nakain namin yung beef. Wala na kami leftover. So, ano na lang, prepare ko yung kanyang kakainin. So, sabi niya gutom na ako. So, papainit ko lang yung rice. Tapos, lagyan ko na siya ng munggo. And kain na siya. Ako, busog pa ako. So, 2 piraso lang yung kinain ko sa makapuno. Ikaw talaga ang nagluluto. Parang hindi ka nagugutom. Parang ano ba? Yung wala. Parang nawalan ka na ng gana kasi ikaw yung nagluluto. Hello, Nicole? You wanna eat now? Ha? Munggo. You need to eat. So, you wanna eat now? Okay. You're home. Init ako ng rice. Yan yung kay... What's wrong? Oh, pwede parang ewan ka, babe. Parang ewan po si Papa din. Nanggugulat siya kanina. You always like, don't do that, okay? So, si Papa Dave, basta to pag ano, tumatayo na lang sa likod ko, nagugulat ako. This is yours I'm not only. doing anything. I'm just staring. You're going to have rice only. Rice only for you. What's that boiled weird thing? That's a pork belly. Aww. Okay. Okay. Let me give you the food and then eat. Saan yung bowl? Anong kakainin mo dyan, B? Wala na, kasi kinain. Tignan nyo, pag hindi ko ginalaw. Hindi nyo kakainin. Pag ginalaw ko, gusto niya nang kainin. Ano kaya yun? Just hit that, rice. Ay lang, kinukuha ko to. Ba't ayaw matanggal? Ayan, dito. Come on. Kay Papa Dave yan yung isa yung sayo. Pag hindi mo ginalaw, nandyan lang, ayaw nilang galawin. Pag kinain mo na, hanapin. Diyos, me. Okay. Nugasan ko to kasi nalinis naman to kanina ko to ano. That's makapuno. I made it. Put more powder. How is it? Good. Good? Mm-hmm. Lagyan mo pa ng nung Bear Brand. Masarap. Punta daw kayo ng Metro Town ni Papa Deb. I don't know. Yeah. Sabi niya Metro Town daw kayo sa Saturday. Mm. Ako na lang maglagay ng munggo. Okay lang. Lagyan ko lang po kay Papa. Okay, kain po mga kalalabs. Kain! And then, mag-shower na ako. Ay, hindi pala. Meron pala pa kami pupunta ni Papa. May pipick-upin lang ako sa Burnaby. So, mamaya na lang ako din maliligo. Actually, nag-shower ako ng katawan. Yung buhok lang ang hindi. So, ayan. Kain po! Kain tayo! 7:55 na po ng gabi. Hindi kami natuloy ni Papa Dib sa sa Burnaby. Sa Sabado na lang. Kasi sakto, pupunta sila ni Nicole sa Metro Town. Sabi ko, sama ako. Pick upin natin yung sa Burnaby. And then, sasabay na rin ako punta Metro Town. Pero kasi meron silang plan na iba. So, I think, ang gagawin ko is, sasabay ako sa kanila. Tapos, uuwi ako, mauuna ako. And then, maiiwan sila. So, ayun. Anyway, yun na po yung vlog natin. Salamat po sa panonood. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. Hit nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload kami ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!